Kamusta guys? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan ngayong araw na to. At ngayon ay nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Okay, pag-usapan naman natin yung si Marcoleta, si Senator Marcoleta ay nagpaliwanag kasi yung kanyang salin tsaka yung SOSE parang hindi nagtutugma. Okay? Kung nakikita nyo dito sa news galing sa abogado.com .ph, math is not mathing. Kasi ang laki ng discrepancy. Okay? Okay, so let's take a quick look here. Sabi ni Attorney Jesus Falsis, by the way, siya yung pinaila ni Cheese Escudero ng disbarment case. Kasi daw, tinawag si Cheese na the worst Senate President. Anyway, that's a different topic. So punta tayo sa baba. Lawyer Jesus Falsis questioned the seeming discrepancy between Senator Marcoleta's declared net worth and his campaign expenses, saying it's unclear in how he funded his Senate run. So punta tayo sa baba, guys. At sabi dito, yung kanyang network na inilabas ng Senado is only 51.9 or halos 52 million pesos. Pero ang nakakagulat yung kanyang SOSE, okay, ang Statement of Contributions and Expenditures for the May 2025 election, yung election na this year, bumapalo ng 112.8 million pesos. So, ang problema doon is galing sa kanya lahat yung pera bago nagpaliwanag tong si Marcoleta. Kasi imaginein mo, 51 million, pero yung kanyang SOSE, halos 2 times sa kanyang salin. Di ba? So, may isip mo talaga na meron parang dito parang something smelling fishy. Di ba? O yan. Now, nagpaliwanag si Marcoleta makiraan ilang araw. Ito papakita ko sa inyo guys yung galing mismo sa Net 25, okay? Dito niya explain kung bakit wala daw campaign yung nagdonar ng pera sa kanya, wala daw anything doon. Pero dito may may kanyang explanation na dito mo makikita kung logical ba itong ginawa niya, tama ba sa batas. Okay, so panoorin natin. Yung ipinasa ninyo na salin at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas? O, tignan natin yung yaban ni Marcoleta. Ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan O, sige. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Hindi mo na namin hawak yung buhay niyo. I mean, hindi natin alam kung meron kayong mga event na ganyan, di ba? Oh, anyway. Pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa nga akong broadcaster dyan hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman, sige na, sasagot na tayo. Sinabi ko yun. Takanta. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Oh, okay. Oh, sabi niya, marami siyang kaibigan, pero doon sa kanyang reported SOSE, wala siyang nilagay ni isang tao. Okay? Pero sabi niya dito, okay, itong interview na to, 3 araw nakalipas. Okay? Na meron daw siyang mga kaibigan. Aba, ang daming kaibigan nito. Tapos ang yayaman pa. Imaginein mo, 112 million. Aba, o sige. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga.
Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Oh. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman tapos? ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Akala ko kaibigan. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. O sige, sige. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Hmm. Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Wag daw i-disclose. Magbibigay sila ng pera kasi karapat dapat daw siya eh, di ba? Pero wag daw ilagay yung kanilang pangalan sa SOSE. O bakit naman? Sabi, nahihiya ba kayo? Di ba? Parang ano eh, parang mali eh. O, ayaw niyo bang makilala yung kanilang pangalan? O, di ba? O, ibig sabihin ba na merong mga taong ayaw makilala? Di ba? Sige, continue. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? O, tama naman. Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. O, nagdadahilan. O, Hindi, sige. sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Okay. Okay ba yan? Sa inyo guys, utang na loob mo yan sa akin. O para, kung sasabihin niyang utang na loob, parang kung nanalo si Marcoleta at meron siyang utang na loob sa mga taong nagbigay sa kanya, kumbaga, mas mamadali yung kanilang hinihiling, di ba? Sa bibig pa yan nanggaling, okay, mismo sa bibig ni Marcoleta. Puring mo na Tuloy lang na natin. utang. Sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Bakit? Ngayon, Bakit ayaw niya? Hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Tapos? Tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka Kailangan gastahin. Di ba dapat pinakita niya kung nagasto niya at kung merong excess, dapat isauli na dun sa kanyang, sa tao nagbigay sa kanya, di ba? Ano ba talaga? Ang labo ni Marcoleta. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Oo nga. Sapagkat gusto nilang manalo ako. Pero Nagtiwala sila sa akin. ayaw ilagay yung pangalan. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ako ng batas. Hindi maghanap sila. Hindi naman siya abogado eh. Para tanungin mo, di ba? Ano ba Hindi naman yan? pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil sa kagustuhan nila na manalo ako. Yan. Grabe yung kaniyang paliwanag, di ba? Napakaliwanag na ayaw niyang ilagay sa SOSEA yung pangalan ng mga nag-donate ng pera para sa campaign period niya. Sabi ni Marcoleta sa uli, meron bang batas na dapat daw isiwalat yung kanilang mga pangalan? Ito, papakita ko sa inyo. Dito kay attorney sa Facebook. Punta tayong Facebook, guys. Ito ang magpapakita na merong batas. Okay? Sa sinasabi ni Marcoleta na abogado. Imagine nyo, abogado. Pinagmamalaki ng mga DDS na napakagaling abogado. Pero abogado ba talaga siya? Ito. Let's watch this. Dahil sinungaling siya sa SOSE niya.
So, sa statement of contributions and expenditures or SOSE ni Marcoleta, nakalagay doon, 0 contributions. Ibig sabihin, walang nagbigay ng pera sa kanya para sa senatorial campaign. Pero sa interview niya sa Net25, inamin niya na may mga kaibigan siyang nagbigay ng pera sa kanya. Nilagay lang daw niyang 0 kasi pakiusap daw ng mga donors na huwag silang pangalanan. Pero the law is very clear. No person elected to public office shall enter upon his duties of office until he has filed a statement of contributions and expenditures herein required. Ibig sabihin, kung hindi ka nag-submit ng SOSE, wala kang karapatang maupo kahit sa anong posisyon sa gobyerno. Kahit na nanalo ka sa eleksyon. Ngayon, sasabihin ni Marcoleta, nag-submit naman daw siya ng SOSE. Hindi lang nga katotohanan ang nakalagay doon. Pero, nag-submit siya. Paano yan? Well, ayon sa COMELEC, ang pag-submit ng false SOSE ay katumbas ng hindi pag-file ng SOSE. At dito papasok ang co-warranto. Oh, yun. Narinig niyo yun? Sabi ni Attorney Ibanez na ang pag-false ng SOSE ay parang the same na hindi ka nagpasa ng SOSE mo. Diba? At bawal na bawal yan sa COMELEC rules. Oh, ano ba? Ito, pakinggan natin ng Latin term ito na ibig sabihin, by what authority? By what authority are you holding that office? Ginagamit ito pag may taong nakaupo sa posisyon, pero wala naman talaga siyang karapatang umupo doon. Kaya, kung mapapatunayan na nagsinungaling si Marcoleta sa kanyang SOSE, at madali lang to patunayan dahil siya mismo ang umamin. Ibig sabihin, hindi siya qualified para maging senator. Tanggal siya. Ganun kasimple yun. Okay, ang question lang natin is sino magtatanggal sa kanya? Yung COMELEC ba? O yung Senado? Diba? At sabi ni Attorney, napakasimple. Imagine nyo, siya na mismo nagsabi na meron siyang nilagay na 0 pero kasi ayaw nang i-disclose yung pangalan ng mga nag-donor. Pero bawal na bawal yan sa batas ng COMELEC. O see? Mismo ang isang attorney, di ba? Kumpara mo dito kay Marcoleta, ang rason niya usually sige nga, sabihin mo na merong batas ng ganito na dapat i-disclose yung pangalan. Nandun na mismo sa SOSE na dapat ilagay mo yung donors. Di ba? So ano na ngayon mangyayari kay Marcoleta? So mukhang isang magiging balahid sa kanya to bilang isang senador kasi imaginein mo yung credibility mo halos bumababa, dumadalos-os papunta ng lupa, di ba? Sa kanyang kabulustugan. Kasi magpa-file ka na ng SOSE pero hindi mo pa inilabas yung kanilang pangalan na required sa batas. O di ba? Abogado 'yan ha. Abogado si Marcoleta pero hindi nag-aastang abogado. O. Okay? So ano sa tingin niyo guys? Mukhang sa tingin niyo ba itong si Marcoleta bilang isang senador? Paki-comment sa comment section natin. If nagustuhan niyo pong itong video, please hit the like and subscribe button. And I'll see you sa susunod po na video. Salamat po.